Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Noong una ay napag-aralan natin ang tungkol sa banal na kasulatan at kung bakit mapagkakatiwalaan ang Biblia. Ngayon naman ay nasa pangalawang paniniwala na tayo, ang paniniwala sa Trinity. Ano ba ang Trinity? Ang salitang Trinity ay hindi nanggaling sa Biblia at hindi rin to imbento ng Seventh-day Adventist Church. Ang terminong Trinity ay unang ginamit ng sinaunang Kristiyanong manunulat na si Tertullian noong 2 hanggang 3 siglo AD. Ginamit niya ang salitang Latin na Trinitas upang ilarawan ang turo ng Biblia tungkol sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa madaling salita, ang Trinity ay hindi literal na mababasa sa Bible. Ngunit ang katotohanang tinutukoy nito ay makikita sa maraming talata. So wag po natin masyadong pagtalunan ang salitang Trinity kundi kung ano ba ito. So ang Trinity o Godhead ay nangangahulugang may isang Diyos na nahahayag sa tatlong magkakaibang persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi tatlong Diyos at hindi rin isang Diyos na nahahati sa tatlong bahagi, kundi isang Diyos na may tatlong eternal persons. May iisang Diyos, ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi sila tatlong Diyos. Iisang Diyos sila na magkakasamang nagmamahal at nagliligtas sa atin. Isipin mo ang isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Ang Ama, Ina, at Anak ay tatlong magkakaibang tao, ngunit iisang pamilya sila. Sa mas dakila at perpektong paraan, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay tatlong persona na nagkakaisa bilang iisang Diyos. Marahil may tanong ang ilan, kung iisa ang Diyos, bakit may Ama pa, may Anak, at Espiritu Santo? Ito ay isa sa mga malalim na katotohanan ng Kristyanismo. At bagamat hindi natin kayang lubos na maunawaan ng Diyos, ipinapakita ng Biblia ang sapat na katotohanan upang makilala natin siya. Ito ang tinuturo ng Seventh-day Adventist Church at ito rin ang makikita natin sa kasulatan. So, babalikan natin ang Bible para hindi tayo mabigatan na maunawaan ito. Una, malinaw na itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos. Deuteronomy 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So sabi po dyan, ay ang Diyos natin ay iisa. 1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos. Kaya malinaw, hindi polytheism o maraming Diyos ang itinuturo ng Biblia. Kaya mag-ingat po tayo kung may nagtuturo sa atin na marami daw ang Diyos. Meron lamang tayong iisang tunay na Diyos. Pero habang malinaw na iisang Diyos, ipinapakita rin ng Biblia na may tatlong persona na gumagawa at kumikilos bilang Diyos. Tingnan natin sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pansinin ang mga salitang natin, ating. Hindi ito nag-iisang pronoun. Ito ay kumakatawan sa marami. Paalala, nung sinabing lalangin natin ang tao, ay hindi anghel ang kausap dahil ang anghel ay hindi lamang lumalalang dahil sila ay nilalang
din lamang. Ang magkakausap dito ay ang tatlong persona. Bagamat hindi ito ang tanging ebidensya ng Trinity, nagpapakita ito na sa gawain ng paglalang ay may divine plurality na ipinapakita ang Biblia. At sa verse 27, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Mapapansin natin na may parehong plurality at unity. Kanina ay nabanggit ay natin at ating. At ngayon ay sinabi ay kanyang. Okay? Sa Hebrew language, ginagamit dito ang salitang Elohim, isang plural form o maramihang anyo. Ngunit kadalasang ginagamit para sa iisang Diyos. Kaya mula pa lamang sa Old Testament ay may pahiwatig na ng unity at plurality sa Diyos. Ngunit lalong lumitaw ito sa New Testament. Ang isa sa pinakamalinaw na larawan ng Godhead o Trinity ay makikita sa bautismo ni Jesus. Matthew 3:16-17. Nang mabautismuhan si Jesus at umahon mula sa tubig, ang anak ay nasa tubig. Ang Espiritu Santo ay bumaba na parang kalapati, at ang Ama ay nagsalita mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak." Tingnan niyo ito. Hindi ito isang persona lamang na nagpalit ng role. Tatlong persona ang sabay na makikita sa iisang pangyayari. Ito ang malinaw na biblical picture ng Godhead o Trinity. Kaya hindi natin pwede ipilit na hindi Diyos si Jesus. Hindi rin Diyos ang banal na Espiritu. Kasi ito ay nasusulat na sila ay Diyos. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa Matthew 28:19. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin, hindi sinabi ni Jesus na mga pangalan, kundi pangalan, singular. May unity kasama ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Mababasa rin ito sa Apostolic Blessing sa 2 Corinthians 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Makikita na ang tatlo ay magkakasamang binanggit sa gawain ng kaligtasan. Ngayon naman, tingnan natin kung paano ipinapakita ng Biblia na ang bawat persona ay tunay na Diyos. Una, ang Ama ay Diyos. John 6:27, sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Ipinapakita na ang Ama ay Diyos. Romans 1:7, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ipinapakita ang pagkakaiba ng Ama at ng Anak bilang magkaibang persona, pero sinasabi ito ay parehas na Diyos. 1 Peter 1:2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo. Makikita rito ang tatlong persona na magkakasamang gumagawa sa kaligtasan. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pangalawa, ang anak ay Diyos. John 1:1. Ang salita ay Diyos. At sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Ito ay tumutukoy kay Jesus, salita na nagkatawang tao. Colossus 2:9, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sinabi dito na siya ay Diyos. Hebrews 1:8, tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong trono o Diyos. Hindi lamang si Jesus ay propeta o mabuting guro, siya ay tunay na Diyos. Pangatlo, ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa Gawa 5:3-4, ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa Espiritu Santo
at ilihim mo ang bahagi ng halaga ng lupa. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Pansinin ang lohika ni Pedro. Sa talata 3, ang sabi, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Sa talata 4, ang sabi niya, nagsinungaling ka sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ay Diyos. Iba pang malakas na talata, 2 Corinthians 3:17. Ngayon, ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 1 Corinthians 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinthians 6:19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kung ang templo ay para sa Diyos at ang katawan ay templo ng Espiritu Santo, ipinapakita nito ang kanyang pagka-Diyos. Kaya lang meron daw binity o tunity na tinatawag. Ang tinatawag ng iba na binity o tunity ay paniniwalang dalawa lamang ang persona ng Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos. Ngunit ang Espiritu Santo ay hindi. Hiwalay daw na persona. Siya raw ay kapangyarihan, presensya o espiritu lamang ng Ama at Anak. Ang sagot, ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang kapangyarihan o impluwensya. Ipinapakita ng Biblia na siya ay isang persona. Bakit? Kasi itong mga talata, siya ay nagsasalita. Gawa 13:2. Nagtuturo, John 14:26. Nalulungkot kapag tayo ay nagkakasala, Ephesians 4:30. At may sariling kalooban sa pamamahagi ng kanyang mga kaloob, 1 Corinthians 12:11. Ang mga katangiang ito ay hindi maiangkop sa isang impersonal na puwersa lamang. Tanging isang personal na nilalang ang maaaring magsalita, magturo, malungkot at magpasya ayon sa sariling kalooban. Kaya, naniniwala tayo na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos at tunay na persona kasama ng Ama at ng Anak. Ngayon, maaaring itanong, bakit mahalaga ito? Hindi ba sapat na maniwala na lang sa Diyos? Kaibigan, mahalaga ang Godhead dahil may kinalaman ito sa ating kaligtasan. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan. Ang Anak ang nagkatawang tao at namatay para sa atin. Ang Espiritu Santo naman ang kumikilos upang baguhin ang ating puso at dalhin tayo kay Kristo. Kaya ang Trinity ay hindi lamang komplikadong theology. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos na sama-samang kumikilos para iligtas tayo. May mga bagay tungkol sa Diyos na mananatiling lampas sa ating ganap na pag-unawa at iyon ay normal. Marahil hindi natin lubos na maunawaan ang hiwaga ng Trinity. Ngunit hindi tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isang teorya. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Paniwalaan natin ito na ang Ama ang nagplano ng ating kaligtasan, ang Anak ay handang mamatay para sa atin sa krus, at hanggang ngayon, ang Espiritu Santo ay patuloy na kumakatok sa ating puso upang ilapit tayo sa Diyos. Ang tanong, hindi kung gaano natin nauunawaan ang Trinity. Ang tanong ay paano tayo tutugon sa pag-ibig ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kung ang buong langit ay kumikilos para sa ating kaligtasan, handa ba tayong ibigay ang ating puso kay Jesus at mamuhay para sa Kanya simula ngayon? Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Muli, ako si Mary Mee na nagpapaalala. Merry mang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Diyos Ama, Diyos Anak,
at Diyos Espiritu Santo na kumikilos para sa iyong kabutihan. God bless us all.